Welcome po muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po si kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunan ito upang katulad po ng napakaraming mga tao na nakapagsuri sa Iglesia ni Cristo, nalaman nila ang katotohanan at nagawa nilang iwanan yung dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa nga po sa halimbawa nito ay si kapatid na Ronaldo Tayag, isang masiglang may tungkulin mula po dyan sa lokal ng New Era sa Distrito Eklesyastiko ng Pampanga North. Si kapatid na Ronaldo po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Katunayan, siya po ay humawak pa ng iba't ibang mga tungkulin sa nabanggit na reliyon. Sa amin pong sinagawang interview ay niliwanag niya kung bakit niya nagawang iwanan ang pagkakatoliko at umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po ay si kapatid na Ronaldo Tayag, kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal po ng New Era, distrito ng Pampanga North. Ako po ay may kasalukuyang tungkulin bilang diakono. Ang asawa ko po ay si kapatid na Loretta Tayag. Mayroon din po siyang kasalukuyang tungkulin bilang diakonesa. May dalawa po kaming anak. Sila po ay parehong mang-aawit din sa Iglesia ni Cristo. Nagtatrabaho po ako sa malaking bangko dito sa Angeles City bilang compliance officer. Dati po akong Katoliko. Dati po akong organista sa Catholic Church, sa San Bartolome Parish Church, at saka sa barangay po namin doon sa Lord's Epiphany Parish Church. Ako po yung nagtuturo sa mga awit. Tapos tuwing may piyesta, tumutugtog din kami. Tapos yon yung pinaghahandaan po namin dyan lagi yung simbang gabi. Para sa akin kasi nung sa Catholic pa ako, yung religion talaga yung magliligtas sa atin. Magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ganun po kami ka-devoted din sa Katoliko. Tapos, ang nagpabago po sa isipan ko na iwanan ng pagkakatoliko ay nung ang mga tita ko, nagba-Bible study sila sa Born Again, hinikayat po kami. Tapos, nakapakinig naman po sa mga may napakinggan po ako mga talata na parang ibang-iba sa aral ng Katoliko. Gaya nung pagsamba sa mga rebulto, wala rin po kasing pagsamba ng rebulto yung mga born again. Kaya nagpabautismo po ako bilang born again. Nakilala ko naman po yung Iglesia ni Cristo sa isang kaibigan. Minsan po sa aking pagtatrabaho sa pagkolekta ng mga sa savings nila, kinausap po ako na meron daw silang natawag nilang pamamahayag sa Iglesia ni Cristo. Nung una, hesitant pa po ako. Nung una, siyempre, dahil po, nung una, tinanggihan po siya. Dahil po araw-araw po akong pupunta sa tindahan nila, dahil naghuhulog sila araw-araw. So, yun. Lagi nila po akong iniimbita. Pagka po mayroong pamamahayag sa Iglesia ni Cristo, lagi nila po akong iniimbita. So, yun. Na-convince din nila ako na sige, wala naman mawawala sa akin. Sige, itatry ko po. Yung ginawa po nilang pamamahayag ng Iglesia ni Cristo ay sa lokal ng
Lourdes pa po noon ang tawag Lourdes Angeles City. Ngayon ay tinawag ng EGM Avenue. Local ng EGM Avenue. Napakinggan ko po ang isang talata na tinuro sa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo, yung Juan 17:1 hanggang 3, na sabi ni Cristo, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na iisang Diyos na tunay at ang iyong anak na si Jesucristo na isinugo mo. Yun, doon po nagdalawang isip na ako kung iisa lang sila, bakit niya kinakausap? Bakit niya pinapakilala na siya lang ang nag-iisang tunay na Diyos? Mula po doon, kada invite nila sa akin, ayun, nagsuri po ako. Nagtuloy-tuloy po yung pakikinig ko po ng aral ng doktrina ng Iglesia ni Cristo. Dahil gusto ko po talagang magkaroon ng buhay na walang hanggan, nagpatuloy po ako sa pagsusuri sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. At doon po, napatunayan ko po na marami din po akong katanungan noon sa mga nagtuturo sa Iglesia ni Cristo. Pero bawat sagot po nila, nasa Biblia po. Biblia po yung binabasa nila. Kaya lalo po akong naengganyo sa pakikinig at na-convince na rin na ito na siguro yung hinahanap ko, na matamo ang buhay na walang hanggan. Yung pong pagpapasya ko ng umanib sa Iglesia ni Cristo, napakahirap po sa akin at marami pong pag-uusig na dinahanan. Lalo't mga kapatid at mga magulang ko po ay deboto sa Katoliko. Kaya ang ginawa ko po, nung po ako'y magsuri at magpadoktrina na sa Iglesia ni Cristo, palihim ko pong ginawa. At dahil sa yung bayan po namin ay magalang, pumunta po ako ng Angeles City at doon po ako nagpadoktrina. At dahil naunawaan ko po ang mga aral na itinuturo ng Iglesia ni Cristo, nagpatuloy na po ako sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at hanggang ngayon po ay tumanggap ako ng tungkulin bilang diakono. Kaya pinapangako ko naman po sa ating Panginoong Diyos, anuman po ang kasapitan natin sa buhay, anuman pong magiging problema o mga suliranin na madadaanan sa buhay namin, magpapatuloy po kami sa paglilingkod, tutupad at sasamba po kami sa. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Ronaldo Tayag mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa New Era sa Distrito Eklesyastiko ng Pampanga North. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth, at sa pagkakataong ito ay ipinaabot po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Ronaldo Tayag na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Ronaldo po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Buong kasiglahan niyang ginagawa ang mga paglilingkod noon sa Diyos na kanyang kinikilala nung siya po ay nasa Iglesia Katolika pa. Sapagkat
ang kanya nga pong hinahangad ay magtamo siya ng buhay na walang hanggan pagdating po ng araw ng paghukom. Subalit na bago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon, nang siya po ay maanyayahan ng aming mga kapatid noon sa Iglesia ni Cristo na dumalo po sa mga isinasagawang pagbabible study sa Iglesia ni Cristo. Sa kanyang ginawang pakikinig at pagsusuri, nalaman niya na sa tunay na reliyon, sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, doon lamang niya matatamo ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Nalaman niya na ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na maghatid sa Kanya sa pagtatamo ng kaligtasan at pagtatamo ng buhay na walang hanggan ay nandito po sa Iglesia ni Cristo. Mangmahal po naming mga taga-subaybay, tayong lahat ng mga nagsasagawa ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay pare-pareho, inaasam at hinahangad natin na magtamo din tayo ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sa Biblia po, talaga nga po bang may mababasa tayo na buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos? At kanino po kaya ito nakahandang ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo. Dito po sa Tito, sa 1, ang talata po ay 2. Ganito ang maliwanag na mababasa po natin. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Sa talata po na binasa namin sa inyo ay maliwanag na itinuro ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Diyos anya ay nangako ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sa pahayag ni Apostol Pablo, ang banggit niya, sa pag-asa niya sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Kaya, tiyak na tiyak po, merong buhay na walang hanggan sapagkat ang nangako nga po nito walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Subalit, sino naman po kaya ang pinangakuan ng ating Panginoong Diyos na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan? Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa dito po sa 1 Gs. Ang talata po ay 27 hanggang 28. Pakinggan ninyo ito. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Sa talatang binasa po namin sa inyo, ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Meron pong mga tao na pinatutunayan ng ating Panginoong Hesukristo na ang banggit niya, sila anya'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Sino po ang mga taong ito na pinangakuan ng ating Panginoong Hesukristo na bibigyan niya ng buhay na walang hanggan? Ay na rin po sa ating Panginoong Hesukristo, sila anya yung kanyang mga tupa. Paano natin makikilala kung sino ang mga taong ang pagpapakilala ng ating Panginoong Hesukristo ay kanyang mga tupa? Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Paano pa natin sila makikilala? Ang sabi din ng ating Panginoong Hesukristo, sila'y aking nakikilala at sila anya'y nagsisisunod sa akin. Maaaring sabihin po ng mga nakikinig po sa amin sa pagkakataong ito, kabilang din po kami sa mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katunayan daw, tinanggap na nila ang ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang personal na tagapagligtas at sinampalatayanan nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga po na itanong natin mismo sa ating Panginoong Hesukristo,
Sino po ba yung mga taong kinikilala niya na kanyang mga tupa? Mga tao anyang sumunod sa kanya. Hayaan natin na ang ating Panginoong Sukristo po ang sumagot sa katanungan natin yan. Dito po sa 1, sa Gs ang talata naman ay 26, dito po sa saling The Living Bible, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Ngunit hindi kayo sumasampalataya sa akin, sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Sa pahayag pong ito ng ating Panginoong Sukristo, ay tiniyak na niya kung sino yung mga taong tunay na sumasampalataya sa Kanya. Ayon sa ating Panginoong Sukristo, hindi anya kayo sumasampalataya sa akin sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Kaya, ang mga tupa po ng ating Panginoong Sukristo na pinangakuan niya, na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan, matatagpuan po natin sila sa loob ng kawan. Alin po kaya yung kawan na tinutukoy ng ating Panginoong Sukristo na naroroon po ang mga taong kinikilala niyang kanyang mga tupa, pinangakuan ng ating Panginoong Sukristo na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Pakinggan natin, at ganito ang ating mababasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Sa 20:28 ay ganito ang nakasulat, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, dito po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa. Pakinggan nyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya, ang mga tao po na napabilang sa tunay na Iglesia ni Kristo, sila po ang mga taong kinilala ng ating Panginoong Sukristo na kanyang mga tupa, pinangakuan ng ating Panginoong Sukristo na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Subalit, maaari pong sabihin ng iba, ano pong uri ng buhay na mararanasan ng mga taong pagkakalooban ng buhay na walang hanggan? Katulad din po ba ng buhay ng tao sa mundong ito ngayon? May pagluha, nahihirapan, nasasaktan, nagugutom, nagkakasakit. Kung ganyan din daw anya yung uri ng buhay na walang hanggan, wag na lamang daw. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, sa Biblia po ay itinuturo kung ano ang uri ng pamumuhay na mararanasan ng mga tao na pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At kung saan po ito ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo, dito po sa Apokalipsis 21:1 hanggang 4, ay ganito po ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Pakinggan nyo. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napansin niyo po ba, mga mahal po naming mga taga-subaybay, kung ano po ang uri ng pamumuhay na mararanasan ng mga taong pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Ang sabi po sa talata, papahirin niya ang kanilang mga luha, wala na anyang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na anya ang dating mga bagay. Saan po kaya ito matatamo ng tao
doon po sa bagong lunsod, sa bagong Jerusalem na tinutukoy ng banal na kasulatan na ito rin po ang bayang banal na ipinangako ng ating Panginoong Diyos na magiging pamalagi ang tahanan ng mga taong maliligtas. Sa makatwid, ibang-iba po ang uri ng pamumuhay doon po sa bayang banal. Hindi po katulad ng pamumuhay na nararanasan ng tao dito sa mundong ito. Kaya dapat talagang pakahangarin natin na tayo ay mapabilang doon sa mga tao na pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at makapanirahan doon po sa bayang banal. Tandaan natin, ang mga pangako pong ito ng ating Panginoong Diyos nakaukol lamang sa mga taong kinikilala ng ating Panginoong Sukristo na kanyang mga tupa. Pinag-aralan na po natin kung sino yung mga tupa na kinikilala ng ating Panginoong Sukristo. Sila po ay nasa loob ng isang kawan. Kung alin yung kawan, ito po ang Iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan, mga mahal po naming mga taga-subaybay, kung bakit napakalakas ng aming loob na ipag-anyaya sa inyo ang Iglesia ni Kristo na ngayon po ay aming kinaaaniban. Ito rin po ang naunawaan ng napakaraming tao na nakinig, nagsuri sa Iglesia ni Kristo. Kaya nagawa nilang iwanan yung dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang isa nga po dito ay si kapatid na Rolando Tayag. Kaya nga po si kapatid na Rolando ay meron din pong paanyaya sa mga tao na ngayon po ay nakikinig at sumusubaybay sa pagkakataong ito na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya. Inaanyayain ko po ang kababayan po natin na hindi pa po kaanib ng Iglesia ni Kristo. Meron po kaming mga pamamahayag ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Sana po ay sa isang pagkakataon ay makadalo po kayo sa mga ganitong mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Panalangin po namin sa ating Panginoong Diyos na dumating din ang pagkakataon, kayo man po makapagpasya na rin umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na muling ipinagkaloob mo sa amin na sa pamamagitan po ng palatuntunang ito ay maituro namin ang iyong mga kalooban, mga katotohanan mo po na kung ito ay tatanggapin lamang sasampalatayanan ng mga tao, ay tiyak na maghahatid sa aming lahat sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan, paninirahan dyan po sa bayang banal. Kaawaan mo nawa po ang mga nakinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, maging daan nawa ang mga katotohanan ito para sila man po ay makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Panginoong Hesukristo, lumalapit po kami sa iyo. Maawa ka po, patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama at patuloy po na pagpalain ang lahat ng iyong mga hinirang. Ang mahigit po sa amin, pagpalain mo po ang aming namamahala, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang lahat hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.